Iyon, tapos na nga ang bakasyon ni Boy Ngusaw, kaya papasok na uli sa trabaho. At para may pambili ng diaper. Ingat-ingat lang sa paglalakad at kilong daan ay baka magdagasa ay masakit sa puwait. At pagpasok ko nga ay nag-apron na agad ako. Abay matagal-tagal ko rin na hindi na isuot. Kaso may nagsuot na at medyo madumay. Alaya ay na, lalabhan na lang. Ang una ko nga ginawa ay nag-refill muna sa unahan. Bagos, tinapos ko lang rin chicken stock. Tinakpan ko lang para mailabas na rin. Nung ako nga nag-refill ay nakita ko may order pala ng sausage. Nandiyan ang instruction, atin lang susundin. Kaya kumuha na agad ako ng container. At nagtimbang ako ng 4 na kilong baka. 4 na kilo din karne ng tupa o lamb. Medyo frozen nga kaya saktong-sakto. Tapos ang hulay ay 4 na kilo din karne ng baboy. Ang gamit kong ay pork trim, medyo frozen din. Pagsasama-samahin ko lang diyan sa malaking container. Akin lang isasakay din sa trolley, medyo mabigat. At gigilingin lang natin na isang pasada. Ay sa galing din gumiling ni Utoy. Balay magiging karne na ang itsura. At nung nagiling ko ng karne ay kinuha ko na yung mga pampalasa. Ari dala na ng customer, sila na nagtimpla. Yung liquid ay parang red wine vinegar. Tapos na rin parang powder ay puro herbs. Ready na nga ang ating mga pampalasa. Hindi na ako pinahirapan magbilang. Kaya isinaling ko na ang mga karne din sa mixer. At inilagay aring herbs mixture. Tapos aring liquid na parang vinaigrette. Itinaas ko na at sinimulan ko ng haluin. Hahaluin ko lang ng humigit kumulang 8 minuto. At pag garne ng itsura ay ayos na yan. Na-curious nga ako sa lasa na kaya ako'y kumurit ng kaunti. Nilagay ko sa plato at minicrowave ko laang. At arin na yung pinapagawang sausage ating titikman. Abay ayos nga din May katapangan lang ang lasa ng tupa pero malasa. Mas masarap siguro pagka ibaba nga Binuhat ko na nga rin sausage mixture papunta din sa sausage machine. At akin ang ikinarga rin mga mixture din sa loob. Kailangan medyo may pwersa ang paghagis sa loob para walang hangin. At sa hulay akin lang sisiksikain hanggang maging garnay. At ang gusto ng casing ng ating customer ay yung natural casing o hog casing. Aring hog casing na rin nakababad sa asin. Kaya binalawan ko muna sa malamig na tubig bago ko sinuot din sa nguso ng machine. At sinimulan ko ng panda rin. Dapat sa una ay dahan-dahan laang. Gawa ng kailangan timplahin ang lakas ng bugan ng karne. At para din hindi magtalsikan. At iyon, rin ang pinapagawang sausage ng ating customer. Nakalagay doon huwag daw putulin, baka sila na magpuputol. Napaalwan pa nga ang trabaho. Dini ko na lang ilalagay sa box at wala akong makitang lalagyan. Ay kahirap naman pagka ilalagay sa sakaw ay baka akalaan ni basura. Balay nilagyan ko lang ng butcher paper sa ilalim ng box. Saka ko naman ikinamada ng papagayaan. Dini medyo inaayos ko pa yung kamada. At nung padulo na, ayan, basta na nilalagay. Isinama ko na din nga pala yung natirang karne sa machine. At sa ibabaw ay nilagyan ko ulit ng butcher paper para protektado. At sa fridge muna bago kunain. Ayos, nagawa na natin ng isang assignment kaya isang malaking check para diyan. Ay iyon, hanggang din na laang. Maraming salamat sa inyong panonood. Ay huwag niyong kakalimutan mag-like, share, comment, and follow. Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Maria Erica Molinar, dyan lang sa gilid-gilid ng Europa. Kay Holy Smoke ng Rizal, kay magpausok. At kay Lester Valones Hoya ng 2nd Platoon, 1st Palawan PMFC Nara Palawan. Maraming salamat mga idol at mag-ingat kayo palagi.